Let's put some context into this because you were already interviewed last Friday. At mahaba po yung interview. I watched it. It was about 13 minutes. And Yes. basically, there were parts basically here. I wrote it down. Ang sinabi mo nga, Yeah. kulang kami. Alam na namin ang gagawin. Sometimes nakaka-build up pa ng anxiety sa mga tao. Pero mabuti na rin yon. It's better to err on the side of caution. Baka naman mas Yes. lalong nervyusin o magka-anxiety ng tao umakyat ng umakyat. Sa akin, cool lang. Kumbaga, chill lang. Ha, ha, ha. Yun po ang Kaya inyong nga. sinabi. So, yung pagkasabi niyo ho kasing yun, dun ho kayo nababash doon sa chill lang. Yeah, sinabi ko chill lang kasi kung mapansin mo yung interview sa akin, ang sinabi, prepared na kami lahat. Ang sinabi ng reporter, paano po kung malakas na malakas yung hangin at saka yung tubig, malaking-malaki. Kaya nga, di ba, I even mentioned about Noah's Ark, di ba? Sabi Yes. ko pa, wala na akong magagawa dyan kung ganun kalaki yung hangin, kung ganun kalaki yung tubig. Kaya sinabi ko, pray and pray na lang kayo. Eh, di ba lagi na lang pagka sa mga trends naman sinasabi, oh, let's pray na yung typhoon, ganyan-ganyan. Right. So inuulit ko lang yung pray, pray, pray. Tapos inuulit ko pa, after praying, edi mag-chill ka. Ano naman ang gagawin mo, Pinky, after praying? Hindi naman ako matanda na after praying, pupunta ako sa magtitiri ko ng kandila tapos hahagulgul ako. That's not a ritual for me. Kaya sabi ko, pagkatapos ko mag-pray, handa na ako, I'll trust the Lord na lang, chill na lang ako. Yun na lang yung... That's the context by which you were actually saying yes, that. Yeah. But you do yes, understand, that was you do the- understand, Governor, that if you say chill lang, kasi sometimes when you say, and I hope you see this also in another context, kasi parang pag sinabing Yeah. chill lang, parang maliit na bagay lang Pahinga. yan, chill lang yan, ganyan. Or nag-away yeah, kami, yeah. nagkasagutan kami, sige, tsaka muna, chill ka lang. What we're talking about here is possibly a life-threatening situation, high-risk areas, and then when a governor enters into the picture or says a phrase like chill lang, nagbumukhang parang hindi ganun kaseryoso or hindi ganun kaimportante. No, in my generation, hindi naman gano'n eh. In my generation, wala naman ako alam chill eh, di ba? Ang generation naman namin, Pinky, di ba? Yung chill, wala naman sa vocabulary namin yun, di ba? Ang chill, naririnig ko lang yan. Akala ko nga, chill, ay, pahinga ka lang dyan, di ba? Parang chill. You know me, after praying, I chill. Parang ganun. Ganun lang ako. Ganun lang naman talaga ako, eh, di ba? Okay. Hindi ko na maalam yung chill na yun, yung wala kang pakialam. You know, after I pray, siyempre may pakialam ka, di ba? That's why inuna ko yung pray. Di ba? Tapos, chill. What will I do? What Okay. will I say pa? And that word is bagong idiomatic expression for me. Kumbaga, Pinky, forgive me na lang. I'm already 67. Hindi ko na alam kung yung mga words na yan, yung mga chill na yan, kung ma-relate ko pa doon sa generation ko. Maybe in your generation, iba. Pero in my generation, nakuha ko lang yung word na yon para maintindihan. Like jowa. Hindi ko alam yung jowa, mag-boyfriend pala yun. Kaya misa, pag nagsasalita ako, o yung mag-boyfriend ka, hindi na ako maintindihan. So gusto ko lang iparinig doon sa chill na yon. So, Okay. sa akin, Pinky, there's nothing malicious in what I said, and I'm thankful to God na walang nangyari sa probinsya ko. Kasi kung may nangyari pa sa probinsya ko, baka yung mga words na ginamit kong yan, mas napahamak pa ako.